Isinagawa sa Batac City, Ilocos Norte ang isang forum na layong mapakinggan at malaman ang pinagdaraanan ng bawat kabataan. Titiyakin din ito na may malalapitan ang mga nais humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas lawag sa sentro ng balita. Dahil sa sunod-sunod na karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, nagtulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan sa Ilocos Norte para magsagawa ng danggayan o damayan kada forum dito sa Batac City. Sa bawat aktibidad na isinagawa, nabigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na maipahayag ang kanilang mga saloobin o pinagdadaanan, lalo na pagdating sa school bullying, mental health at teenage pregnancy. Ang ganda na nakakapaglahad kami ng comments as a youth. And also, na-i-inform din kami ng mga experts regarding our concerns po. For me po, yung pinaka-nagtatak na topic sa akin is yung bullying in schools kasi I know the feeling po na nabubully. Yes, and it can affect the students, it can affect their learnings, and especially their life. At dahil full force ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Education, Philippine National Police, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center at mga LGU, tiniyak nila na may malalapitan ng mga kabataan na nais humingi ng tulong. Sa Batac City LGU nga, zero tolerance sa mga school bullying kaya patuloy ang kanilang mga programa sa mga eskwelahan para matuldukan ito. Zero tolerance sa city government dyan. Pero alam mo, ang bullying, maraming forms. Itong advocacy campaign namin, itong kinakapacitate natin yung mga youth leaders natin to eradicate and parang to report kung merong mga ganitong bullying. Ang pagsasagawa ng mga ganitong forum sa lalawigan ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan para maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan at panganib. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.